Hindi. Masusukol ka. Hindi ka makakawala. Masasaktan ka pa. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po, mga minamahal ko, bakit nga po ba ang Panginoong Hesukristo ay ang daming paratang ng tao at maraming kahatulan? Tulad po ng pagtuturan ngayon, tulad po ng mga pagbigkas bilang Apo Kunching. Sino pong magsasabing hindi pinag-aralan ni Apo Kunching ito? Sino pong magsasabing hindi gusto ni Apo Kunching yan at hindi siya yan? Yun lamang pong may mga pandama na espiritu ang nangungusap. Paano po yung hindi na walang pong pandama at di pa nakakaunawa, sila yung humahatol? Aba, malabis siya nga po Kunching na yan, tinutularan ng Kristo. Hindi po ba? At yan po ang nagaganap dito sa lupa. Kaya kung minsan, tama na, hirap ka pa para sa makamtan mo ang kalwalhatian sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Walang pinagkaiba. Halimbawa, pinagluluto mo yung anak mo. Ang panaluluto mo ay buo ang pinaluluto mo. Ang ginawa niya ay pinagtatadtad niya. Nagkatama po bang sinabi mo at ginawa niya? Hindi po ba? Ganyan din po ang mga anak ng Ama dito sa lupa. Ang pinagagawa lang ng Ama ay ang tama. Subalit minamali sa tuwina ng tao ang ginagawa. Sino po ang may kasalanan? Siya po ba? O ang tao? Ang tao po, di po ba? Sapagkat kung marunong lamang sumunod ang tao sa Ama at sa tinatawag na Kristo Panginoon ko, dapat po walang mali bawat araw, di po ba? Halimbawa, alam mong masama sa iyo ang mapuyat. Nagpapakapuyat ka. Sinong may kasalanan kapag nagkasakit ka? O halimbawa naman, masama sa iyo ang magalit. Subalit, ang pinagbibintangan mo ay ang puyat mo. Minsan ka lang naman napuyat. Ganyan po ang tao. Kapag hindi niya kayang tanggapin yung kasalanan niya, ibabaling niya sa ibang pagkakamali. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon siyang sariling katwiran. Subalit ang taong may kababaan na ang kalooban at tumatanggap ng lubos, alam niyo po, hindi marunong mga tuwiran. Hindi marunong mga tuwiran na galit pa, paulit-ulit na nagsasalita. Apo Kunching, bakit diretsahan ka magsalita? Bakit ganyan ka magsalita? Tinutumbok mo naman ang tao. Bakit po, mga mahal ko? Kailangan pa po bang maglokohan ang mga naririto? Kung kalokohan na lamang po at pagkakamali ang gagawin ay hindi na po marapat. Hindi po ba? Kaya kung sa pagkakataong ang katotohanan ng marinig mo ay nakalaya ka sa katotohanan, mapalad ka. Hindi po ba? Sulong nga po, palitan nyo si Apo Kunching at kayo po ang magngangawa dito. Mga minamahal ko, tuwiran ko pong ituturan sa inyo. Kung ganang katauhan mo ay hindi mo kaya, ang dapat mong gawin ay manahimik ka lang. Subalit, paano mo nga maunawaan ang pagdatal, pagluwal ng Espiritong Banal kung hindi mo nanamnamin, kung hindi mo pakakasuriin? Tama ba, anak? Magaling ka na, no? Salamat. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ang Diyos. Matutulog ka na niyan mamaya. Nakakatulog ka na niyan, ano? Tapos mag-aaral ka na. Yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ang Diyos. Buhihin ang Ama. Mapalad ang magulang mo. Sapagkat sa edad mo na yaan, nakakilala ka at nakadama. Alin po sa matanda ka na, hindi ka pa makadama. Ilang beses nang magtura ng Espiritu, nakanganga ka pa rin. Nakatitig ka pa rin. Wala kang maunawaan sa lahat ng tinuturan. Lumilipad ang isip mo. Kaya nga po, bawang katotohanan ang nakatala sa Biblia, bata't matanda, babae at lalaki. At ayan po, kung minsan nakakatuwa kung sino pa yung paslit na bata, siyang nakakaunawa, siyang may pandama.
Di po ba? Subukan nyo pong araw-araw yung anak ninyo, isama nyo dito, at nakikinig siyang taimtim, kahit na ilang taon pa lang, sigurado po alam niya na yung tama at mali. Baka ikaw pa ituruan niya. Baka sabihin pa, "O mama, hindi tama yan. Di ba sabi ni Apo Kunching, bawal lang magmura, ba't nagmura ka?" Di po ba? Pero yung matanda, kapag nagmura, bakit? Nabigla, ka ako. Di po ba? Ganyan po ang buhay. Kapag matanda, may katwiran. Kapag bata, walang katwiran. Buhay po ba ang Diyos? Sama. Walang bata, walang matanda. Kailangan kung mali ka'y mali ka. Kung tama'y tama ka. Ang mahirap po sa buhay ng tao, kapag matanda siya, wala siyang mali. Puro tama siya. Sasabihin niya, "Katanda ko na kanere, ako pang pamamali mo." Bakit nga po ba? Karami pong matandang mali ang ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Pag po yung patay, patay na. Pag yung buhay, buhay pa. Hindi po ba? At may binabago po bang araw ng takda ng kamatayan ng Ama? Tanong ko po sa inyo. Halimbawa ay eto. Pag nilabas na sa tahanan niyang patay at doon ang simbahan, hindi pwede kang ibalik muli, madadaanan ng tahanan. Meron po bang ginawang mali ang Ama? Paano kung naroon ang simbahan niyo? Ibig sabihin, diretso mo, wala ka naman daan doon. Saan kayo tutungo? Lalong may mapapahamak kung may bumbalon doon. Buhay po ba ang Diyos? Saan po ba nakuha yun? Yung katwirang yaon, saan po ba kinuha yun? Yan po ang tinutura ng Kristo na yung kautusan ng matatanda na hindi naman tama. Buhay po ba ang Diyos? Ibig sabihin, kaya binalik mo yung, halimbawa, simbahan nyo, eto yung bahay mo. Ididiretso mo na, wala naman daan doon. Para lang hindi mo ibalik. O kaya sa tahanan na lang daw pababasbasan sa pare para hindi na muli babalik pa. Ibig sabihin, dahil binalik mo, may namatay? Kapag sinilang ka Juan, Pedro, Maria, Petra, may kanyang takda kayo. Hindi dahil doon sa may namatay kayong kamag-anak at binalik ay namatay si Juan. Amen. Mga mahal ko, iyon ang dapat baguhin ng tao. Walang araw na ginawa ang Ama na masama. Tao ang nagpapakasama, tao ang nagkakamali, at tao ang nagbibigay ng masamang kahulugan. Subukan mong tama at malinis ang isip mo, walang matama. Matama. Sabi ng bulol, matama. Walang masama po, lahat tama. Buhay po ba ang Diyos? Mababago na patakaran ng matatanda niyan. Hindi daw po dadalhin sa simenter, sa simbahan. Diretso na wala nga pong dadaanan. Paano mo hindi diretso doon? Ibig sabihin halimbawa po, doon po sa hindi mga Katoliko, talagang hindi naman nagpapabasbas na, diretso na. Kung Katoliko ka, kaya alam niyo po, napakaraming kautusang hindi tama. At yan po ang tinutuwid ng Kristo. Tinutuwid ng Espiritu, yung pamahiing hindi totoo. Nako, ba't ba wag ka maglibig ng Lunes, baka may susunod. Kaya po may sumunod noon dahil nakatakda yon. Subalit hindi dahil may sumunod, nilibing ng Lunes. Ang kamag-anak, nako po mga mahal ko, sabi ng Ama, magnilay-nilay nga kayo. Magbulay-bulay nga kayo. Ito ba'y naganap nang dahil sa ginawa nyo? O ang tao'y namamatay sadyang may kawakasan? Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga mahal ko, wag mo kang palabasin yung anak mo't kumakain pa ako. Paano kung mahuhuli? Sa halip na hindi pinagalitan ng manager niya dahil ayaw palabasin at kakain daw muna. Ayaw palabasin, kumakain pa, baka daw madisgrasya. Ayon, yung totoong na disgrasya na pagalitan ng manager niya dahil nahuli siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal ko,
Yan ang pakliin at patayin ng tao. Ang buhayin nyo ay ang kautusan ng Ama, ang kalooban niya na huwag mong gawin ang masama sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Naku po, ano pa yung sinabi? Hindi po pwedeng ibalik. Kaya anong masama doon kung ibabalik?